Kamusta po mga kababayan? Nagbabalik naman pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo o saan man sulok ng bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, mga kababayan, umpisa na po natin. Ito pong naganap na hearing po, binasahan na po ng kanyang kaso sa ICC, ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, pero kinwestiyon po ni attorney, ang kanya pong tumatayo pong legal counsel na si dating secretary po, executive secretary na si Salvador Medeldea. Mga kababayan, kinwestiyon niya po ang kidnapping na ginawa sa dating Pangulong Duterte na hindi po nakakuha ng justice, fair justice sa bansa natin. Talagang halos kinidnap ito, di po ba? Na diniretso na po at hindi po dinala sa korte man lang sa ating bansa, mga kabayan. Kaya po kinwestiyon po ni Salvador Medeldea ang ICC, mga katabay. Pakinggan po muna natin, mga kabayan. At napakaganda po nito. Tingnan po natin. Ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him
what a confirmation hearing is and what the disclosure is and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. D'abord, concernant... Grabe po mga tambay, ano? Buti na lang po nakapag privilege speech po si Attorney Salvador Medeldea, mga tambay. Talagang ibinigay niya po, inilatag niya po talaga yung nangyari po, lalo po sa Pilipinas na kinidnap po. Talagang lumalabas po, kinidnap po ang ating dating Pangulong Duterte, mga tambay. At pati po dito po sa The Hague, sa ICC, ay talagang hindi po nagkaroon ng pagkakataon ang dating Pangulong Duterte at ang kanya pong legal counsel na tumatayo po si Secretary Salvador Medeldea. Mga kabayan, halos hour lang, halos oras lang po at hindi po kumpleto at hindi po nakausap ng Secretary Medeldea ang dating Pangulong Duterte para i-discuss po kung ano po yung ikinakaso o kung ano yung kaso na kinaharap po ng dating Pangulong Duterte dito sa ICC, mga kababayan. Talagang masyado po yata minamadali po yata talaga ng ICC na talagang litisin ang dating Pangulong Duterte. Bakit kaya, mga kababayan? Bakit kaya ras na ras, mga kababayan? Talagang minamadali dahil na ito po nalaman naman po natin at pinahayag naman po sa atin ni Secretary, ni Attorney Salvador Medeldea na wala sa chambers niya na kahapon ang dating Pangulong Duterte, di ba? Dinala raw po sa ospital. Di ba? Halos hindi po nakita. At ganun din po ang Vice President na nasa The Hague na rin po diyan po sa area po ng ICC, mga kababayan. Kaya nga po dito, mga tambay, sa nakikita po natin dito at nakikita rin po ng kampo po ni dating Pangulong Duterte, ay talaga po malaking problema po ang kaharapin po ng ICC kung papayagan po nila ang proseso po na tama ba ang proseso na ginawa ng Pilipinas na parang kinidnap mo lang para dalin ang dating Pangulong Duterte dito po sa Netherlands, sa ICC. Ganun po ba ang tamang proseso na sinusunod ng ICC na pinakikidnap po at sapilitang puwersahan ang tao na inaakusahan samantalang meron naman pong jurisdiction ang bansa at meron soberenya ang ating bansa. May soberenya po, malaya po ang ating bansa. Hindi po tayo nasasakop ni numan. Anumang bansa ay walang nakakasakop sa ating bansa. Di po ba? Pero ganun po talaga dahil nga po meron tayong presidente na nagtaksil po sa ating bayan, mga kabayan. Talagang pagtataksil po, talagang yung ating soberenya ay binastos po ng Pangulo ng bansa, mga tambay. Ito po yata yung mga kaso na isinampa po ng ICC. Yung mga gawa-gawa pong kaso ng panahon pa po ng EJK daw po, ng Davao. May mga Davao pa pong nabanggit eh. Ito po yung mga gawa-gawa po ito eh. 2 days ago, the whole world has addressed. In accordance with articles of the police, advice, you can also make statements in your defense without taking an oath. In addition to any other disclosure provided for in the statute, the prosecutor must disclose to you, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, or that could undermine the credibility of the evidence against you. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence presented by the prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. And finally, Mr. Duterte, you have the right to be informed as soon as possible and in detail of the nature, cause, and content of the charges in the language that you fully understand and speak. Counsel, have you understood? We're listening, ma'am. We're listening.
And before it ends, may we be allowed to present the manifestation. I-pass forward na po natin, napakinggan na po natin yan, mga kabayan. Court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially concerning the matter of age. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court, and I'd like to specify once again that this is an initial hearing. In order for Mr. Duterte to be aware of his rights and the charges against him. And then there will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Now, counsel, with regard to your request for another hearing to be held next week, well, your initial request, that was, this was not accepted by the court. Now, you have seen the two decisions of the court that have been disclosed to you, and you are aware of the fact that these two decisions were refused. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. I am now going to move on to the third stage, which is to set the date for the confirmation of charges hearing. After assessing all factors, including the need for the parties and participants to adequately prepare, as well as Mr. Duterte's rights, including his right to be tried within a reasonable time, the date for the commencement of the confirmation of charges hearing is September the 23rd, 2025. I would add that in accordance with Rule 1217 of the Rules of Procedure and Evidence, this date may be postponed by the Chamber depending on the progress of the proceedings, either on its own motion or at the request of the prosecutor or the defence. Before concluding this hearing, I would like to inform the parties of the next procedural steps. First, I would like to recall that in accordance with Rule 1212B of the Rules of Procedure and Evidence, the Chamber holds status conferences
to ensure a small exchange of information under satisfactory conditions. These conferences are organised either ex officio or at the request of the prosecutor or the defence. Secondly, a set of decisions will be taken in a timely manner to ensure that the proceedings progress smoothly and expeditiously. More specifically, I am referring in particular to a decision on the arrangements and procedure for the disclosure of evidence, and a decision setting a timetable for the disclosure of evidence in such a way as to ensure orderly and efficient disclosure between the parties. In this regard, the Chamber orders the prosecutor to begin disclosing today the information on the basis of which the warrant of arrest was issued, and to complete this disclosure no later than within the next 7 days. The Chamber will also issue a decision on the participation of the victims who, according to the statute of the court and to the extent permitted by the Chamber, are authorised to present their views and concerns at this stage of the proceedings. We have come to the end of Mr. Duterte's first appearance hearing. I would like to thank all the participants in this hearing, the interpreters and the stenographers. This concludes today's hearing. Yan po mga kababayan. At ito po ang binasa po mga kababayan. Tingnan po natin. (2025) Pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Merci beaucoup, Madame la... Thank you, Madam Courtroom Officer. Yo, mga tambay, yung pagbabasa po at binasahan na po ng ICC ang mga kaso po daw, mga pagpatay katulad po ng Davao Death Squad at ang mga adik po, mga tambay. Nakita nyo po, pati Davao Death Squad ng 2011. Yan po, naalala nyo po ba yan? Di po ba? Puspusan pong inimbestigahan po yan ni dating Senadora Laila de Lima nung panahon pa po ni Pinoy, di ba? Na sila ang Pangulo. Ay wala po silang nakita po dyan na magtuturo sa dating Pangulong Duterte. Yan po ay gawa-gawa lang din po halos. Napakatagal na po nilang ini-issue yan. Panahon pa po ni Pinoy, sila po ang nasa kapangyarihan, wala pong nangyari mga tambay. Naghukay pa nga sila dyan di ba? Hinukay at ang nakuha pa yung mga buto ng aso yata. Mga kababayan. At sana po ay dinggin po ito mga tambay. At tingnan po at silipin ng ICC kung talagang sila po ay fair justice. Ang ICC ay talagang napakarami pong nilabag. Pati po ang sinasabi po na yung pangunahing pong basic principle po ng ICC ay lalabagin po ito mga tambay dahil dinala po sa kanila ang isang akusado na hindi man lang po ito nagdaan sa judicials ng bansang Pilipinas, sa ating bansa. O hindi man lang po ito dinala sa Korte Suprema, ang dating Pangulong Duterte na
kung tutuusin nga ayon kay attorney at kay dating Secretary Salvador Medaldea ay kinidnap po. Kinidnap po nila ng ating gobyerno, kinidnap ang dating Pangulong Duterte para po dito sa talagang pamumulitika. Talagang dahil alam po nila na siyempre po nanganganib po ang kanilang political career dahil po napakalakas po ng mga Duterte, lalo ang Vice President pagdating po sa politika. At siyempre po, isama na rin po natin mga kababayan ang pinagtatakpan po nilang issue na natuklasan po ng mga Pilipino, ni Vice President, ni dating Pangulong Duterte, ang mga korupsyon po na nangyayari po sa ating bansa na kulang mahigit o magtatatlong taon na po mga katambay. Kung paano po pumutok po ang issue, lalong-lalo po ang 2025 national budget, pinag-uusapan na po sa Korte Suprema yan. Ang pagbenta po ng isang damukal na ginto, ang paglapastangan po nila sa PhilHealth, pera ng bayan, usapin na po sa Korte Suprema yan. Nahandyan pa ang GSIS, SSS, PDIC, mga kababayan, at syempre po ang Maharlika Investment Fund at ang flood control, mga kababayan, na napakarami pong issue ng korupsyon ayon na rin po sa Vice President, mga kababayan. Sana po mga tambay ay hindi po maging politika at hindi po maging political po ang hangarin at layunin po ng ICC dito po sa ginagawa po nilang pagkaso, mga kababayan. Sana rin po, mga kababayan, ay magkaroon din po ng sinasabing ebidensya o talagang hindi lang po yung isinabit na ebidensya ng nagkakaso at nagbibintang na mga namumulitika sa dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte, dahil alam naman po natin ang halos lumaban po sa dating Pangulong Duterte ay puro po sangkot sa mga illegal na droga di umano, mga tamay. Lalong-lalo po ang dating senadora na nakulong pa dahil nasangkot sa illegal na droga. At siya rin po ang puspusan po na talagang lalo po dyan sa Davao Death Squad na yan. At nahandyan din po ang Trillanes. Halos lahat po ay talagang kritiko ng mga Duterte, mga kabayan. At nahandyan pa po ang grupo ng mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga kababayan. Kaya dito po, napakaganda po ito. Ipinamukha po sa buong mundo ni Attorney Salvador Medaldea na ang ginawa po sa kanila, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan ang ginawang pagdakip ng sarili niyang bansa. Pilipinas, gobyerno ng bansa, kinidnap ang dating Pangulong Duterte para puwersahan dalhin sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, mga kababayan, nang walang proseso ng batas. Walang proseso ng batas ng Pilipinas. Ang nasunod po ay ang pamahalaan kung sino ang nakaupo. Mga kababayan, nilapastanganan din po ang ating judicial, ang ating korte. Mga kababayan, nakita naman po natin kung paano po nila ginawa po nilang tau-tauhan ng ating korte, ang ating judicial. Ginawa po nila parang inilagay po nila sa kanilang kamay. Nagpakadiktador po ang pamahalaan. Nagpakadiktador po. Pagdating po sa issue ng Duterte, kay dating Pangulong Duterte ay nagpakadiktador po ang ating pamahalaan. Talagang lahat po ay nilabag po nila. Lahat ng proseso ng batas sa Pilipinas, sa ating bansa, dahil malaya tayong bansa, ay nilabag po ng nakaupo po ngayon sa ating bansa. Ang ating soberanya, mga kababayan, ang ating judicial ay talagang matindi po. Talagang ginawa po martial law po pagdating. May kamay na bakal ang ginamit pagdating po sa mga Duterte. Ganyan po katindi. At talagang nilagay po sa kahihiyan ng ating bansa, ng ating gobyerno. Nilagay po sa sobrang kahihiyan. At talagang pinagtatawanan na tayo ngayon ng ating bansa dahil wala po palang kakwenta-kwenta ang ating judicial. Ang ating judicial system sa ating bansa ay bulok. Hindi po dapat pagkatiwalaan. Kaya po dapat po sa ICC pa ang paglilitis. Hindi sa ating bansa. Ganyan po kabulok. Ang ginawa po ng Pangulo ng bansa, ginawa niya pong bulok at kahiyahiya ang ating bansa. Ang ating judicial system sa ating bansa. Mga kababayan. Kaya sana po mga kababayan, dito po sa pinahayag po ni Attorney Salvador Medaldea
ay magising po rito ang buong mundo. Magising po sana ang buong mundo sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte na harassment. Hinaras po, kinidnap, walang proseso ng batas sa ating bansa. Makikita naman po ito. Kakalat po ito mga tambay. Yung ginawa pong privilege speech ni Attorney Salvador Meldadea ay talagang kakalat po ito mga tambay. Talagang ang simpatsya po ng buong mundo at lalo ng mga Pilipino dito po sa ginawa ng gobyerno ng Marcos Jr. ay talaga pong napakasama at talagang napakahirap pong paniwalaan na nagawa ito ng isang Pangulo na isuko mo ang iyong soberenya sa banyaga. Sinuko mo sa banyaga, mga kababayan. Ibang klase po. Talagang isa po itong pagtataksil sa ating bansa, mga kababayan. At lalong-lalo sa ating judicial system. Ibang klase. Sana po, mga kababayan, ay hindi po mapolitika ang dating Pangulong Duterte dito po sa ICC. Pagka kasi po ito'y napolitika, ay talagang hindi po makakaroon ng fair justice po ang dating Pangulong Duterte. Kasi yung pagpunta pa lang niya ron ay illegal na, harassment na, kidnapping na. Pag yan ay pinag-ubra ng ICC, nangangahulugan po niyan, may political po yata yan. Na politika po talaga. Demolition job para sa mga Duterte. Ibang klase po. Sana po, mga kabayan, makaraos po at ang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte ay hindi po malagay sa kapahamakan. Dahil alam naman po natin, isusunod na po nila dyan ang Vice President. Umuugong na po na talagang dire-diretso na rin po yata ang impeachment ng Vice President. Talagang lahat po sila ay pababagsakin po dahil sa kapangyarihan, ambisyon na ayaw nang mawala sa kanila, yung pagiging greedy, swapang sa kapangyarihan, yan po. Diyan po natin nakikita yan sa binagoong ang Pilipinas ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Talagang hindi po tayo nakakita ng makabayan, makatao, at syempre, walang pagmamahal sa kapwa-tao, mga kababayan. Lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte. Talagang masyado po. Ano naman po yan? Bilog naman po ang mundo. Panapanahon po yan. Talagang ganun. Wala na po tayong magagawa dahil ibinoto po ng taong bayan yan. Hindi po natin alam na ganyan po pala yan. Ganyan po pala gagawin niya sa ating bansa. Dadalin lang po pala tayo sa kahihiyan, mga kababayan, at sa sandamukan na korupsyon. Problema na hindi naman nasolusyonan. Pero nahandyan naman po ang Korte Suprema, mga kababayan. Hindi pa naman yata natatanggal ang piring ng ating Korte Suprema, mga kababayan. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan. Hindi naman po mananaig ang kasamaan sa kabutihan, mga kababayan. Muli po mga tambay, sama pa rin po natin. Siyempre po, lagi po natin isama sa dalangin na marausan at malagpasan po ng pamilya Duterte. At siyempre po, ang ICC, mga kababayan. Sana po ang ICC ay makita po nila ang napakaraming pagkakamali ng gobyerno ni Pangulong Marcos, lalong-lalo sa paghuli sa dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.